Araw, narito na naman ang Batang Gapo News TV upang maghatid ng makabuluhang impormasyon at kaganapan sa loob at labas ng ating syudad na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Ako po si Abigail Gracia Legaspi at narito ang ating headlines. DOH, patuloy ang pagtulong para sa health program ng syudad. Natatanging kababaihan sa Olongapo, ginawa ng parangal. 60 Seconds with DTI Zambales Provincial Director Leonila Baluyo. At panoorin natin ang safety tips hatid sa inyo ng Olongapo City Police Office sa Police Gapo at your service po. Dahil sa prioridad ng ating pamahalang lungsod ang programang pangkalusugan, hindi lamang mga awards ang ating natatanggap mula sa Department of Health, kundi suporta at tulong. Para sa magandang balita, pakinggan natin ang kabuong ulat mula kay Binibining Sheila Sambilyon. Mahigit sa 800,000 pisong halaga ng gamot ang tinanggap ng Olongapo City sa pangunguna ng City Health Department mula sa Department of Health kamakailan para sa residente ng Olongapo. Isang complete treatment pack ang hinatid ng DOH at tinanggap ng City Health Department. Ang complete treatment pack na ito ay ang mga gamot para sa lahat ng pasyente na nasuri ng doktor at napag-alamang may karamdaman tulad ng karaniwang impeksyon, diabetes, alta presyon, mataas na kolesterol, sakit ng tiyan na may halong pagtatae, ubo at hika. Narito ang mga nilalaman ng complete treatment pack. Usually, kasi bawat barangay merong population. So, tinototal namin yung population ng lahat ng barangays. Then, by percentage, namin hinahati yung mga gamot. Ang mga gamot na ito ay kasalukuyang naipamahagi na sa 17 barangay health centers at 4 na barangay health stations. Pinaalalahanan din ang lahat, lalo na ang mga may edad, na magpasuri na hanggat maaga pa dahil libre din ang konsultasyon. Para sa Batang Gapo News TV, Sheila Sambilyon nag-uulat. Kadikit sa selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan, kamakailan ay hinirang ang natatanging kababaihan sa Olongapo at ginawaran ng parangal. Para sa iba pang detalye, narito si Miss Cathy Mancao Ramos. 6 na kababaihan ang ginawaran ng parangal ng siyudad ng Olongapo bilang natatanging ina para sa pagtatapos ng selebrasyon ng Women's Month. Mula sa 20 nominasyon ay nauwi sa 6 na kababaihan ang natira dahil sa masusing screening na kanilang pinagdaanan. Para naman bigyan namin ng pansin ang mga kababaihan na talaga namang nakita natin, nalaman namin na nagsikap, nagsikhay, bagamat sila ay isang byuda or what we call solo parent. Kanya-kanyang pagpapakilala sa sarili at mga social contributions ang iprinisinta at ang 6 na napili ang may pinakamakapuluhan para sa mga naging hurado na sina Judge Norman Pamintuan, SBMA Director Cynthia Paulino, Lolita de la Cruz ng PNP, Mr. June Pascua ng CSWDO at si Mr. Anthony Bayorong ng Public Affairs Office. Lahat sila ay mga solo parent na tinaguyod ng mag-isa ang kanilang mga anak. Ang ilan naman sa kanila ay nakakapagsilbi sa kanilang mga barangay at patuloy na nagtatrabaho upang mataguyod pa ang mga umaasa sa kanila. Cathy Mancao Ramos para sa Batang Gapo News TV. Siyudad ng Olongapo nakiisa laban sa climate change. Narito si DJ Nicole Jose sa Earth Hour 2014 report. Pinangunahan ng SM City Olongapo sa pamumuno ni Assistant Mall Manager Bong Garcia at sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Olongapo ang Earth Hour na ginanap nitong nakaraang weekend. Dinaluhan ni Mayor Roland Paulino, Vice Mayor Rodel Cerezo, Chairman of the Committee on Environmental Protection City Councilor Attorney Noela Tienza ang nasabing event kasama ang iba pang City Councilors, Association of Barangay Captains President Randy Sionzon, 2014 Miss Filipinas Tourism Nicole Lischoso, and Rotaract Club of Freeport Zone President Engineer Alan Joseph Horvidalia. I am encouraging each and everyone, not only big establishment, kahit po yung mga nasa bahay, na mga individual, residents, mga businesses, to show support in this endeavor. 1 hour of light talk will give us environmental protection.
Layunin nito ay makatulong sa pagsagip ng ating Mother Earth. Sabay-sabay na nag-lights off ang SM City Olongapo at mga establishments sa kahabaan ng Magsaysay Drive, pati na din ang ilang mga residente ng syudad at nakiisa sa iisang adhikain na pagpapalaganap ng kaalaman ukol sa unti-unting paghihirap ng inang kalikasan. Andun din ang mga Boy Scouts ng lungsod na sumaksi. Hindi naman mahirap ang hakbang. Ano ba naman ang isang oras na sakripisyo kung pangkalahatan naman ang nakikinabang dito? Nag-uulat para sa Batanggapon News TV. Ako po si Kathleen DJ Nicole Jose. Summer Kalye Kasiyahan 2014 muling dinumog ng mga Olongapeño. Samahan nating muli si kasamang Ray Toledo para sa kanyang report. Naging matagumpang yung unang araw ng pagbubukas ng Summer Kalye Kasiyahan sa kahabaan ng Magsaysay Drive nitong nakaraang Marso 28 at 29. Todo ang naging suporta ng mga negosyante na sumasakop sa kahabaan ng Magsaysay Drive. Ilan sa mga activities sa Kalye Kasiyahan ay ang seated reflexology, aso kuto dog show, skateboard exhibition, bike exhibition, Philippine Aikido exhibition, tattoo exhibition, and syempre, hindi mawawala ang live bands. Dumating din sa Kalye Kasiyahan ang lahat ng finalist ng natatanging kababaihan at grand finalist ng That's My Tomboy 2014. Banda ng mga magagaling from Olongapo actually. Alam mo naman yung mga club noon, yung mga disco, mga ganyan. Ang Magsaysay dun siya sikat eh. Actually po, yung purpose nito is para ma-uplift yung mga business dun sa Magsaysay. Sa buong Olongapo na rin actually. Alam mo, nung nawala yung mga kano, medyo nawala ang business dun sa Magsaysay. Magkakaroon naman ang Battle of the Bands na muling bubuhay sa kagalingan ng mga banda na ayon kay Olongapo City Mayor Roland Paulino ay naging pagkilala sa syudad, sa ibang lugar, maging sa ibang bansa. Para sa Batanggapon News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Police Inspector Vivian A. Reyes at SPO1 Mary Ann Sadaba mula sa Public Information Office ng Olongapo City Police para sa programang Police ka po at your service po. Layunin ng programang ito na palawakin ang kaalaman ng bawat mamamayan hinggil sa pag-iwas sa iba't ibang klase ng krimen. Para sa pinakaunang segment ng aming programa, narito po ang mga crime prevention tips para sa mga business owners upang makaiwas sa mga manloloob. Maging alerto. Ang mga empleyado at business owners ay dapat na maging mapagmatyag at alerto sa mga kahina-hinalang tao at sasakyan sa paligid nito. Panatilihing maliwanag ang loob ng inyong business establishment, lalo na ang entrance at exit nito. Ang kahera ay dapat madaling makita mula sa labas ng establishmento. Makatutulong ito upang madali silang makita ng mga nagpapatrol na pulis sa kalsada. Panatilihing nasa sapat o mababang halaga lamang ang pera ng nasa kaha. Maglagay ng mga CCTV cameras at security alarms at regular na tignan kung gumagana ng tama ang mga ito. At sa oras na kayo ay nilolooban, narito ang mga dapat tandaan. Maging kalmante, subalit alerto. Huwag manlaban. Huwag magpakitang gilas at magpakabayani. Makabubuting pag-isipan muna ang bawat kilos upang hindi mapahamak. Make mental notes. Tandaan ang mukha ng magnanakaw. Edad, height, kasarian, pananamit, kulay ng buhok at mata. Tandaan din kung may tattoo o sugat ang mga ito. Tandaan kung ilan sila at paano sila umalis at saang direksyon nagpunta. Kung may sasakyan, alamin ang uri ng sasakyan, kulay at plate number nito. Tandaan din kung ano ang ginamit na armas o sandata. I-activate ang alarm kung nakasisigurong ligtas gawin ito. Pagkatapos na kayo ay malooban, narito po ang mga dapat gawin. Tumawag ka agad sa pulisya matapos ang krimen. Ingatan ang crime scene. Huwag hawakan ng anumang bagay hanggat hindi pa dumarating ang ating mga kapulisan. Tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Kung kaya't ang kaayusan at katiwasayan ng Olongapo ay nasa kamay ng bawat Batanggapo. Alamin ang mga paraan upang makaiwas sa anumang kapahamakan. Huwag maging biktima. Muli, pulis ka po at your service po!
Kalakalan at Industriya ay ang ahensya na nag-e-ensure na lalago ang ating mga businesses at ang mga consumers ay napoprotektahan natin. Parang kung titignan mo, two opposing objectives. While we would like na ma-develop or mapalago pa ang pangangalakal, at the same time, wina-watch out din namin ang mga mangangalakal na ito na hindi sila nag-aabuso, sila ay sumusunod sa batas. Okay, so nabanggit ko nga na meron kaming mga products in focus or yung mga under sa jurisdiction ng DTI. So ito ang basic and prime commodities, mga construction supplies. So meron kaming mga listahan ng mga major groceries, supermarkets, hardware stores. Nasa portfolio namin ang mga ito. At sila ang minomonitor namin weekly. Kung kinakailangan daily, especially during calamities, ginagawa namin yan. Sa Bayang Barangay Assembly sa lahat ng 17 barangay ng Olongapo isinagawa. Naritong muli si Binibining Sheila Sambilyon sa kanyang report. Alinsunod sa Local Government Code 397B, RA number 7160, Proclamation number 260 na memorandum mula DILG, lahat ng barangay ay inaatasang magsagawa ng Barangay Assembly ng 2 beses sa loob ng 1 taon. Ang assembly ay dapat daluhan ng mga residente ng barangay na naninirahan ng may 6 na buwan at may edad 15 years old pataas. Dito sa assembly, pinag-uusapan ng semestral report ng sangguniang barangay ukol sa mga aktibidad ng barangay at financial status nito. Napaka-importante ng barangay assembly para malaman ng mga tao na ano ba nangyayari, may ginagawa ba yung mga barangay official kasi mostly yung mga tao demanding. Akala nila walang ginagawa mula sa barangay. Kaya naobliga kami mag-report parang report mag-ulat. Pinag-uusapan din ang pagpapalaga sa Earth Hour upang makatulong sa problema ng buong mundo, ang climate change. Should be preparation 2 weeks before the Barangay Assembly Day. Ano-ano ba yung mga preparations na kailangan nila? Kasi yan yung tinatawag na State of the Barangay Address. So, all of the accomplishments and plans should be reported by the punong barangay and the respective kagawads. Isa itong paraan upang magkaroon ng pagkakataon ang mga mamamayan na malaman ang tinatrabaho ng kanilang binotong kandidato. Sa mga report nila, malalaman kung paano ginagastos ang budget ng bawat barangay. Para sa Batanggapo News TV, Sheila Sambilyon nag-uulat. Lieutenant General Roy de Veraturda ng Armed Forces of the Philippines Western Command na isang tubong Olongapo ang bumisita kamakailan kay Mayor Roland Paulino. Pakinggan natin si Ms. Catherine Ramos sa detalye ng kanyang report. Nag-elementarya sa Iztapinak Elementary School at nagtapos ng high school sa Columban College noong 1974 si Lieutenant General Roy de Veraturda. Isang tunay na tubong Olongapo ang muling bumisita sa lungsod upang mag-courtesy call kay Mayor Roland Paulino at naimbitahang ding magsalita sa graduation rites ng Columban College High School Department. Ako po ay natutuwa sapagkat napakarami niyang magandang programa para sa ating lungsod. And I'm reading so many good things that the mayor is doing for Olongapo City. Not only for the near term o yung pangkasalukuyan, kundi yung mga bagay-bagay na papakinabangan natin at magpapaunlad sa lungsod sa pangmatagalan. Tunay na malayo na ang narating ng kapitapidagang sundalong ito na isang scholar ng pagkapiloto noong magkolehiyo. We are going to dream, we must dream big. Napagtanto ko na no matter what the obstacles are, we must never give up. At yun nga ang ginawa kong puhunan. Then after a while, I said to myself that I want to be successful. Di may tatanggi ang galing ng Batanggapo na ito upang ipagkatiwala sa kanya ang Western Command ng Philippine Air Force na kinabibilangan ng Palawan, Kalayaan at Spratlys Group of Islands na alam nating mahigpit na binabantayan dahil sa territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China. Kaya't para sa mga nangangarap nating kababayan o mga kabataan, dream big. Walang masamang mangarap. Ang importante ay makamtan ito na walang tinatapakan o naagrabyadong tao. Catherine Ramos para sa Batanggapo News TV. Unang Zumba Marathon ginanap sa Olongapo. At sa sports, Region 3 leg ng tatluhan 3-on-3 basketball dito ginanap. At Batanggapo, dinomina ang 2014 Youth Futsal Cup
ng Philippines Futsal Association sa Las Filipinas. Narito sa Balitang Sports si David Bayarong. Kamakailan ay ginanap dito sa Olongapo ang Talk and Text Tatluhan 3-on-3 Regional Qualifier. Mahigit 30 teams galing sa iba't ibang lugar sa Region 3 ang naglaban-laban upang makamit ang kampyonato at mag-advance sa National Finals na gaganapin sa NCR. Matapos ang isang buong araw ng digdigang kompetisyon, 3 teams ng University of the Assumption ang nag-uwi ng gold, silver at bronze at sila rin ang magre-represent ng Region 3 sa National Games na gaganapin sa Mayo. Ang Talk and Text Tatluhan 3-on-3 ay isang FIBA Asia Sanction event organized by Samahang Basketballista ng Pilipinas sa pangunguna ni Mr. Gil Cortez. Para naman sa futsal, dinomina ng Olongapo-based team na Lighthouse Amihan FC ang Filipinas Futsal Association Youth Cup 2014. Ito ang isa sa malalaking futsal tournament para sa mga kabataan na inoorganisa ng Filipinas Futsal Association. Nag-uwi ng silver ang ating boys 16 under at tinanghal namang kampyon ang ating girls 16 and under sa naturang torneo na ginanap sa Las Piñas noong nakaraang Sabado. Para sa health and fitness naman, nagsama-sama ang higit 200 Zumba practitioner para sa First Community Zumba Marathon and Dance Craze Fitness 2014. Layunin ng Zumba Marathon na ito na mas maging accessible sa mas maraming tao ang Zumba upang maging healthy and fit ang ating mga mamamayan. Ang event na ito ay pinangunahan nila Mr. Jess Ordillas, Miss Rebecca Tagiped, Miss Gina Beltran at Mr. Alan Alvior. At yan ang balitang sports natin ngayong linggo. Ako ulit si David Bayarong para sa Batang Gapo News TV. Para sa ating ulat pang kabuhayan, naritong muli si Michelle Mortel. Mga trabaho at negosyo ba ang hanap mo? Well, don't you worry, cause here's another episode of Ulat Pang Kabuhayan with me, Michelle Mortel. Halina't alamin ang mga job openings, lokal man o abroad mula sa SBMA Labor Center at Public Employment Service Office. Free livelihood trainings mula sa Livelihood and Cooperative Development Office. Mangyari lamang pong magtungo't magpalista agad sa kanilang opisina sa second floor ng City Hall dahil limited slots lamang po ang available sa bawat training course. Isa na namang episode ang ating natapos ng magkakasama. Magkita-kita tayong muli next week dito lang sa Ulat Pang Kabuhayan. See you! At yan po ang mga pangunahing balita sa nakalipas na isang linggo. Sana'y nakapaghatid ang Batang Gapo News TV ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa mga Olongapeñong narito sa syudad at nasa abroad. Make Batang Gapo News TV a habit. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako po si Abigail Gracia Legaspi, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!